Tag-ulan na naman at aminin natin, medyo mahirap magbike. But for others, tuloy pa rin ang padyak. Yung iba sa atin, nag-enjoy sila na mamisikleta sa ulan, while others, ayaw nila dahil medyo hassle nga naman. In this episode, we'll talk about cycling in the rain with a fellow bike commuter in Metro Manila. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko ngayon si Justice Gatpayat, aka Konyo Biker. Kamusta bro? Thank you for accepting our invite to join me in this episode. Kamusta? Hi, kamusta ka naman? Okay naman, ito, bike commute ako today and umambon ng konti, pero kaya naman. Ikaw, kamusta? Medyo may bubot si pangyari na onti. Speak ko yung weather Yeah. yan. Medyo, di ba, maulan-ulan ngayon lately. So, Oo nga eh. Pero 'di ba, parang last year or a few years ago, hindi naman maulan during this month. Climate change is real, I guess. I have to agree. Medyo weird yung weather. So, sobrang init. Tapos biglang lala ng ulan. Medyo weird. Yeah, unpredictable talaga. Ayun, yun. Well, this episode, pag-uusapan natin yung cycling in the rain. Ikaw ba, Justice? Na-try mo na bang mag-bike sa ulan? Medyo maraming beses na ako na dali dyan sa ulan na yan. May mga days na prepared ako at may mga days na hindi. Pero ayun, I had my fair share of adventures of biking in the rain, I guess. Ang tanong ko, Justice, mahirap ba? Mahirap, sobrang hirap, Okay. pero manageable naman siguro. That's all, siguro. Yeah, bakit? Can you tell us why? Lalo na sa mga nakikinig sa atin na never pang nakatry mag-bike sa ulan. Yung sa akin, for example, experience ko. Ako kasi, pag nagbabike ako, actually before, may binila akong bag na nakasulat water resistant, ganyan. Pero kasi minsan, mga ambon-ambon lang, medyo carry eh. Carry lang yung ulan eh. Parang hindi ganun kahirap. Saktong ulan lang, medyo manageable. Pero kung bumuhos ng malala, medyo, alam mo yun, lulusot talaga yung tubig sa bag mo. So, Yeah, yun at siguro, mababasa yung iba mong gamit. yun yung medyo, my God, kahit in a way prepared ka, pero hindi talaga. Yeah. Kawawa ka pa rin. Alam mo yun. I remember, I think it was last year, around June or July, nagsushoot kami ng episode ng Super Ultra Punks. It's our YouTube show. Tapos, kasama namin si Justice and the rest of the Speed Langs guys, yung mga kabarkada niya sa Lasal Green Hills. Nagkataon na sobrang lakas ng ulan nung nagbabay kami. Tapos So, we were cycling. Alam ko sa Quezon City lang. Tapos eventually napunta tayo sa Taguig, 'di ba? Oo. Tapos sobrang lakas talaga ng ulan and kasama ko si Justice. And sobrang sama ng feeling ko. Parang sobrang guilty ako kasi nabudol ko si Justice na magbike outside Quezon City. Napunta pa kaming Makati I think eh. Tapos pagdating namin ng Makati, nasira yung cellphone niya. Oh, oo nga pala. Nasira yung cellphone niya, nabasa yung cellphone niya. Can you tell us ano nangyari? Ba't nasira yung phone mo nun? My God. So, yung phone ko nun, iPhone, di ba? Ay, mga iPhone naman water resistant. Sobrang yabang ko dyan dati na kahit umuulan ginagamit ko. Alam mo yun, yung, water resistant naman eh. Sige, okay lang habang umuulan, mababasa yan. Okay lang, wala akong pake. Kasi di ba pandemic, kasagsagan ng pandemic, lagi ko ina-alcohol yun. Yung screen. Kasi di ba, COVID, praning ka, Yeah, ganyan. yeah, So, yeah. one Oo. day, ina-alcohol ko yun. So, one day, parang nagpa-black and white siya na, yung parang nag-flash na hindi na nakikita yung screen, parang black and white na lang na nag-flick. Mm. So, dinala ko sa isang shop, tapos pinaayos ko. So, napalitan na yung screen, bago na. Goods na, okay na. So yun, nag-ride tayo. Tapos parang, syempre hindi siguro original yung pinalit. Sa Green Hills lang naman. So, Yeah. siguro doon, hindi na kasi siya original na screen. Baka hindi sa water resistant. Napasok yung ano, Pumasok yung yung tubig pa rin. So, ayun, hindi na talaga nabuhay. Pero, mm. di ko alam I think, napagana ko siya. Nilagay mo ba sa bigas? Oo, nilagay ko siya sa bigas. Nilagay ko sa Effective bigas. naman ba yun?
hindi pa rin nag-flicker yung screen, pero nagawan ko ng paraan makuha yung memory na save ko sa laptop ko. Tapos, yun, parang naghintay na lang ako hanggang nagbabago akong phone. Nakip ko yung data. So, nung nakuha ko na yung bagong phone, nakuha ko naman lahat. So yung mga, alam mo, yung ride natin na yun, we were kind of prepared na, okay, uulan, pero hindi kami prepared na ganun pala na sobrang lakas yung ulan. Kasi Mhm. parang wala namang bagyo during that time eh. And it was Actually, non-stop. I think parang hindi tumigil yung ulan during the day eh. So may mga moments talaga na, kala mo prepared ka sa ulan, pero hindi pa din pala. Like, I think I remember during that time, meron pa akong ano eh, poncho. Yung poncho na buong katawan ko, di ba? Yung buong katawan ko naka-cover ng sobrang init. raincoat. Yeah, sobrang init, man. As in, during the first hours of cycling, eh, hindi ako nababasa ng ulan eh. Pero basang-basa yung katawan ko kasi ang init. Sobrang init. Oo, yun nga, So, di ba? pero eventually, ayun, dahil nga sobrang lakas ng ulan, parang wala eh. Parang I just, accepted the fact na mababasa na din naman ako. And alam mo ba, Justice, during that ride, hindi lang ikaw yung nasiraan ng gadget. Nasira rin yung camera ko. Talaga? Yeah, yung mirrorless ko na Canon, nasira din siya. So, I think dahil nabasa din siya ng ulan. So, those are some of the, downside of cycling in the rain. Pero, you can still be prepared eh. Ikaw, Justice, ano ba yung mga preparations mo? Halimbawa, syempre, pag nasa bahay ka, tapos, alam mo na uulan, tapos kailangan mo magbike, let's say, for a leisure ride or even a bike commute, ano yung mga preparations mo? From that, actually, ever since that day, medyo parang nag-isip na ako, ano yung mga solutions eh. So, yung bag, actually, having a bag na waterproof is one big factor. Meron na kasi sabi water resistant, meron yung waterproof. Minsan di mo rin masay kung waterproof ba talaga until you try it. So, medyo trial and error lang sa paghahanap ng tamang bag. Masasabi ko yung isa kong bag na ginagamit ko pang commute sa likod. Ano eh, na ayoko rin kasi yung may rack before. Di ba kasi pag may rack, medyo mabigat. So, Yeah, it's one solution sana para, alam mo yun, parang pwede mo tabunan or lagyan ng mm, ano. So, cover, meron yeah. akong bag na pinagawa sa ano yun, beach break. Tapos meron akong rack, nilagay ko yun. Ang daming cover eh, parang may zip, may ano yung string, shoestring. Tapos Yeah. meron pang yung may flap. So, shoestring, tapos may flap, tapos may buckle pa. So, parang triple layer protection. Yun, sure, hindi talaga mababasa. So, ayun yung bag na So, ginagamit hindi ko. naman nababasa talaga yung gamit Hindi mo? talaga doon. Yun, sobrang good thing. Wow. Kasi yung laptop ko nilalagay ko doon, tapos di nababasa. Ganun siya kasi. Oh, yeah. And hindi siya mura, I guess. Hindi, mura lang. Ah, Yung wow. Okay. local made, actually. Search mo sa Facebook, Beach Break. Yun, solid sila. So, and Okay. yun, okay sila. Hindi ganun kamahal. As in, Yeah. okay siya. And then, shoes. Huwag ka mag-shoes. Ano ka na lang, sandals. Basta Ah, yeah. okay na. Bakit? Bakit? Sobrang hassle kasi di ba, imagine mo like kung magbabike ka to work, nagsapatos ka na yung leather shoes. Pagdating mo dun basang-basa na. So, ang pangit tas At yung baka sapatos masira mo. pa yung sapatos mo. Oo, Yeah. masira pa sapatos mo. So, solid pa rin pag may sandals ka. Yung kahit pang-ulan lang, yung okay lang Yeah. mabasa. Tas medyo light lang naman ang sandals, pwede lagay sa bag. So, okay rin. Sandals is one thing. And yun nga, jacket. Yun nga yung poncho, na-try ko rin yun. Ano eh, no? Okay, sige. Di ka maulanan, pero maulanan ka ng pawis mo. So, di ba, hassle? Yeah. So, ang hirap Totoo. Para mamili ka eh, no? Mamimili oh, ka eh. Ulan o pawis? yung jacket ng Uniqlo, solid. And then, may mga iba pa, mga ano, actually, yung mga, sa mga hiking gear, ano ba yung mga yun? Basta yung mga pang-hiking, pati yung Uniqlo na rain thing nila, solid rin yun. Na raincoat, ganyan. Rain jacket. Di ko maalala yung pangalan exactly. Basta solid. So, pag nagbabike ka, tapos parang, di ba, jacket, ah, naka-separate ba yung work clothes mo o nakasuot na siya sa'yo? Hindi ko muna susuotin. So basically, naka, yun lang yung suot ko. Hindi ako naka-shirt ko. Ah, I Yung see. jacket I see. lang. Tapos, yun na. Oo.
diretso na rekta. Tas pagdating ko sa office, towel, tas patuyo. Yung jacket kasi, di ba, okay lang naman yun kasi Yeah. Yeah, oh, that's meant for that. iniiwan ko lang siya. Tas pag uwi na, jacket na ulit. Pwede naman yun with work clothes. So, parang topless ako on the way to work, naka-jacket lang talaga ako. Tapos yung pants ko, hindi ko adik. Solid rin yung isa nilang pants sa pang work, Airism. Kasi pang pawis, pag nabasa, okay lang, quick dry. Medyo Yeah. jogging pants yung fabric, so okay So rin. kapag nababasa yun, okay lang? O Okay lang. nag-shorts ka lang muna going to work? O, Yes, okay lang. All the way mo na siya. all the way na siya. Kung bumubuhos talaga yung ulan, solid. Yeah, I don't suggest. Feel ko dapat magpalit ka na lang. Ako recently nag-bike ako to a meeting. I think it was before the storm. So, Manila to Pasig. Nung papunta ako sa Pasig, hindi naman siya umuulan eh. Pero pagkatapos ng meeting, grabe, sobrang lakas ng ulan. Tapos, I have to say, hindi ako ganong prepared doon sa ulan na yun. Kasi Ah, parang sabi sa weather app, sa gabi pa uulan, ganyan. Apparently, umulan nung tanghali after the meeting. Tapos buti na lang may mga dala akong extra clothes and I was on my way to an overnight trip with friends. So may dala akong towel, may dala akong extra clothes. Pero kung wala, grabe, sobrang basang sisiw talaga ako papunta sa destination ko. And then, so nag-overnight nga ako, 'di ba? At doon na oh. nga pumalo yung bagyo. Di ako nakakuha ng sasakyan eh for some reason. Pero buti na lang yung place kung saan ako nagstay, it's just maybe 5 kilometers away from my house. Pero imagine mo bumabagyo 'yon. So, yung bag ko, it's a Herschel bag. Grabe, medyo pinasok siya Na, ng so, tubig. Buti na lang wala akong dalang laptop during that time. But may dala akong camera and phone, yung may gadget. So, medyo prepare ko naman yung sarili ko, plastic is the key. So, binalot ko ng plastic kasi hindi ko naman in-expect na ganun pala siya kalakas. Well, in-expect ko na makakuha ko ng ng sasakyan pa uwi. Pero wala, pinadya ko na lang pauwi ng bahay namin. So, how about leisure riding, Justice? Halimbawa, weekend, ganyan, nagyaya yung mga friends mo, tara, G-bike, ganyan. Eh, biglang umulan, tumutuloy ka pa ba? depende. Kasi may mga days, alam mo yung pagising mo, tapos umuulan. May isang guy magsasabi sa group na, umuulan bro, di na ako tutuloy. Pag may nagsabi nun, sa tuloy-tuloy na yan, lahat yan, hindi na, tapos wala na. Pero pag may nag-push talaga, oh, rain or shine, bahala na, ride tayo. Tapos may nag-G, G na lahat. Ako honestly, G naman ako lagi, basta parang nahanda ko lang sarili ko. Ay, to add pala Yeah. doon, sasabi mo yung plastic. Yung plastic medyo minsan makapal. So, isang tip ko lang rin is, yung mga Ziploc. Yeah. Di ba, Oo nga, usually no? naman may mga tayo, mga beanbag sa harap ng handlebars, di ba? So, fold mo na Mm. mga dalawang Ziploc dun sa super small pocket nun or compartment. Yun, safe yun. Para pag talagang malala yung ulan, tapos feel mo kakapos sa bag mo, yun, lagay mo sa Ziploc yung laptop mo. Ay, laptop. Yung phone mo, wallet mo, hindi mababasa. Okay, okay na Yeah, yun. yeah. Safe siya, safe. Tama. O nga Oh, yung wallets din, no? Kailangan protektahan kasi, pag nabasa you yan. know, mahirap, yeah. So anyway, going back to leisure riding, meron ka na bang leisure ride na tinuloy mo? Aside from our ride, syempre, nung papunta tayong Makati. Yeah. There was, mga memory ko niyan, nagbigay kami ng mga ilaw lang sa Marikina. Kami ng boss ko before, si Yusik Biker. Nagpunta kami ng Marikina. Medyo maulan-ulan, tapos sabi niya rain or shine, tuloy natin do. So, handa ako ng jacket and wala, shirt na okay lang mabasa. Tapos yun, nag-sandals na lang ako at shorts. So, Mm. ayun, tinuloy ko. Pero ang nangyari nun, bad call ako sa shirt ko. Kasi yung isa kong office mate, walang jacket, naawa ako. So sabi ko, sige, ramin mo na lang yung jacket ko, Wow. kailan mabasa ako. Alam mo naman, mabayat naman ako eh. So, ayun. Naks naman. So, ako, nag-shirt na lang ako. Umalos doon.
white yung shirt ko. So, Oh no, oh oh my no, God, ayan kasi na. alam mo yun, yung, Putek and all, yeah. May strap ka of mud. oh, sobrang lala nun. Tapos sabi ko, oh my God, pero okay lang, bahala na. So, ayun, actually, segue doon. Ano yun? Mud guards? Ano yung tawag doon? Tama ba? Tapolado. Fenders. Fenders. Yeah. Hindi ko alam talaga. Ikaw, ano opinion mo sa fenders? Ako for me, ayoko nung fenders. Sorry sa mga friends natin na gusto ng fenders, pero for me, it's not really something na gusto kong gamitin. Bakit? Kasi Bakit? like you and my friends would know, hindi talaga ako technical na tao sa bike. And pag may konting sira sa bike, I'm pretty sure malaki yung chance na hindi ko kayang ayusin. So another accessory on my bike means another chance of getting it fixed kapag nasira. So kapag nagkaroon ng problema with the fenders, parang alam kong mahihirapan ako. So titiisin ko na lang yung putek, and at the same time, wala, okay lang din naman eh. Kasi when it's raining, parang I really come prepared. So alam kong ano yung, well, Alam mo most na of the puputikan time. ka, gano'n. Yeah, yeah, parang I just wear something dark, ganyan, or lalabhan ko na lang kagad yung damit ko. Pero yeah, minsan hindi maiwasan, 'di ba, pag unpredictable. So, yung fenders, wala, hindi talaga siya for me eh. How about you? Actually, for the longest time, same tayo diyan. Parang, ako naman, parang, okay naman ako na feel ko kaya ko naman maayos yan or magagawan ko naman ng paraan. Ako, like, iniisip ko lang rin yung aesthetically pleasing ba tingnan sa bike. Grabe. Hindi ko, parang, meron kasi mga bikes na bagay yung fender. Yung sa friend ko, Yeah, Adrian, actually, bagay yung fender siya sa kanyang bike. Ganda eh. Pero sa akin, di ko alam kung bagay. Parang, parang hindi. So, tiis ganda na lang, ganun. wag ganon eh, no? Kaartehan lang. Pero, honestly, I've been considering it. Doon siguro sa bike ko na ginagamit ko pang commute, baka maglagay ako. Pero, magre-research yun ako. Pati yun nga, tama ka. Yung fenders, parang marami rin yung mga narinig na kwento. Yung sasayad sa gulong, tas ang Yeah, oo. paano yun Oo. ayusin, tas baka pag inayos mo, masira. So, may mga ganun, tama ka nga sa mga risks na yun. To be fair, meron din akong ibang bikes na may fenders. Luckily, hindi pa ako nagkakaroon ng problema with Yung that. alam mo, Kasi yung pulley mo, di ba, meron ata. yeah, oo. Nagkataon na ano na it was already there when I So got good. the bike. So, okay, at least hindi ko na siya kailangan installan, and I'm pretty sure na it's in a sturdy position, ganyan. And so far, hindi pa naman nagkakaproblema. Pero with my other bikes, parang hindi ko na siya lalagyan ng fenders. Kasi Parang humid na. another effort for me. Oo. Yun nga eh, no? Pero how about racks? Do you think it's a really good advantage when it's raining? Having racks? For Tingin, me, racks, oo, kasi it's very convenient eh. Parang kailangan mong maglagay ng mga gamit. So, ako ay put racks on my things, and at the same time, yeah, parang mas ano ka, mas confident ka na nandun yung gamit mo na nakikita mo, well, lalo na pag front rack, nakikita mo yung ano, yung mas safe yung eh. gamit mo na parang, ay okay, hindi pa siya ano, tuyo pa siya gaano, ay hindi pa siya sobrang nababasa. Tapos sa likod, I think there bags that are really made for, wild weather like pag umuulan. So, Di ba? yeah, okay siya for me. Tas, Justice, ito, sa Pilipinas, medyo ano tayo, lalo sa Metro Manila, pag umuulan, konting ulan, lalo na sa Manila, baha. binabaha. Oh. Ayan. Nabaha ka na ba? Na-try mo na ba na bahain? Saktong baha lang, hindi yung sobrang lala. Yung abot na sa, ay, yung ano natin, actually, yung ride natin sa Bulacan, naalala mo yun? Ah, yeah, man. Road trip natin. Oo. Yun, Yeah. I Hindi think siya umulan, pero may baha. medyo crazy. Feel ko yun yung pinakamalala kong pagbabiyahe sa baha. Pero Oh, hindi I umuulan. think, yeah. Hindi pa naman ako umabot sa baha na lumagpas sa bottom bracket ko yung Wala. flood. Yeah, yeah, wala pa naman. Pero yun nga, pag may baha, I think you just have to be very careful with like any other tips kapag lumulusong sa baha, 'di ba? Yung leptospirosis, and at the same time, hindi mo maiwasan talaga lalo na pag wala kang fender. Ayan, mababasa ka talaga, 'di ba? Parang mahirap talaga 'yon, iwasan. Kahit bagalan mo eh. Actually, yung trick doon, bagalan mo para hindi ka mabasa. Pero,
Paano kung may Mm. katabi kang kotse, pak sa mukha mo. So, Sa mukha mo talaga yun, no? Pero yeah. Hindi nangyari mo na sa'yo. maiiwasan. Yeah. Nangyari na sa'yo. Nangyari na sa akin yun, yeah. Sa Nangyari ulan, na di sa ba? akin yun. Hindi Bike naman sa ka. mukha, pero parang na-splash ako ng ano, So, sa ng mukha. Sa mukha sasakyan. talaga. Sa mukha ka, tinamaan ko sa mukha. Saan Grabe. yan? Alam mo yung ano, yung papuntang Quiapo, yung paakyat doon. Tapos, Yeah. from Na-splashan Manila. ka. From Manila, yung may theater, doon Oo, banda. yeah. Sa Met. Yung imbis Quiapo, padiretso kami sa Binondo. So, yung mayroon doon yung mga jeep, yung stopover nila, may puddle doon eh. Kahit di umuulan, may puddle doon. Pero nung day na yun, umuulan. So, doon kami, binabagalan namin, magkakasama kami. Oh shit, may puddle, bagalan natin. Biglang may kotse, hinataw. Tapos, alam mo yun, di ko alam, feel ko talaga sinadya niya yun. Kasi, Napikon siya sa'yo. grabe, boom! Puro putik mukha Buti ako. hindi ka sumemplang. Puro putik yung mukha mo. Parang, Sorry, natatawa ako, Justice. okay Ni-imagine lang, ko yung reaction mo eh. okay lang. Nakakainis, parang, what? Lahat kami parang nabadrip, tinry namin habulin, pero syempre, kotse yun. So, di namin Yan, baka delikado pa. Oo, so ayun, nakakainis yung araw na yun, parang sobrang nakaka-bad trip lang. Pero umuulan naman, so nawala rin eventually. Pero imagine mo Mm. kung hindi umuulan, like sunny day yun, tapos naputigan ka, sobrang maiinis yun. Yeah. Oo, Oo. tama. So, Justice, eto, sa mga listeners natin who, especially the newbies out there, any tips when you're cycling in the rain? Ako meron ako isa, dahan-dahan lang talaga. As in, well, I'm a very slow biker. Pero kapag umuulan, mas dahan. Kasi una, pag baha, hindi mo alam eh. Baka may pothole pala, di ba? May lubak. So, pwede kang sumemplang. And basa kasi yung kalsada eh, di ba? So, baka mas slippery, lalo na sa mga maninipis yung gulong. Ikaw, Yeah. Justice, any tips for those who would like to cycle in the rain? Yun nga, yung clothing, it's important. You really have to have like some clothing na prepared. Kahit yung jacket lang, yung tsinelas, sige, okay lang kahit wala. Pero it's really important to have a jacket. Kasi pag sobrang nasoak ka, as in bibigat yung damit mo. Nangyari na sa akin yun eh, bahala na umuulan. Bibigat. Sa sobrang lala ng ulan, bibigat. So, Yeah. mahirapan ka pumedal. So, Mas having a mahirap, yeah. jacket really helps, do away with the soaking part. Pati ano, yung, Mm. alam mo yung mask na, ito yung honestly, hindi ako sure, I haven't found a solution. Pero, wearing a mask while biking in the rain, sobrang hirap. Like, yung, Sobrang hirap, man. Akala ko sasabihin mo, you recommend it eh. For me talaga sobrang hirap. hindi. Pero yun nga eh, may pros and cons siya. Okay, so, yung baklava na lagi ko sinusuot, pag umulan yan, susok yan. So, as in, parang nilulunod Yeah. Lalo lang. na pag cotton, yeah. Oh, so yun. And then pag mask na yung ganun, wala, magsusuk rin, ganun rin. Tapos pag tinanggal mo naman, okay, wala ka ng mask, yung hassle lang. Yung ulan, as in, malalasahan mo yung Yeah. Malalasahan mo yung tubig. Hindi mo alam kung ulan o bahan na yung putik or nalalasahan mo. pawis mo. Sobrang Gusto ko talaga na yun yung naiisip mo eh, no? Yung lasa. Oh. pag malakas yung ulan, tapos pedal ka, oh my God, sa eyes mo, sa pipe, Yeah, totoo. Yan, mahirap. Yeah. bulag ka eh. Yeah, kaya ako I advise kung hindi na talaga kaya, I guess wag mo nang i-push, 'di ba? Umiinom Parang ka na lang. hintayin mo ng lalo na pag yung skill level mo hindi pa ganun ka galing or parang hindi ka pa ganun ka confident magbike sa malakas na ulan. Patilain mo na lang yung ano, yung ulan muna, tambay ka muna somewhere. And sometimes it's really nice, 'di ba? Sometimes it's really nice to just rest and look at the environment while it's raining. Actually, recently, nagbike din ako eh with some friends sa Binondo. Tapos parang it was nice na hindi siya ganun kalakas, pero parang magical yung feeling na parang mystical, may mystical effect na parang misty yung paligid, tapos walang tao sa Oh, kalsada. oh.
tas umuulan. Hindi naman gano'n kalakas yung ulan, pero yeah, it was just a different feeling. Minsan vibes siya, agree ako. Like, Oo, yeah, depende parang talaga sa vibes lakas ng siya. ulan eh. Depende talaga eh. Kung Oo. palala talaga, Kung wala na. Hindi ba oo, siya? kung bagyo levels, delubyo levels, 'wag na, parang hindi na yun nakakatuwa. Pero kung medyo ambon-ambon lang, saktong ano lang, medyo Yeah, drama-drama effect, gano'n. uh, mga wet look pa. Yeah. Justice, eto, after the rain, siyempre ito yung mas Ah, malala 'pag umuwi ka na. Aftercare. Ano yung mga aftercare mo? Meron ka bang gano'n? oh my God. Pag talagang na-soak ka talaga, alam mo nang yung shirt mo, diretso mo na dun sa laundry or soak mo na dun sa detergent para mawala yung putik. Yun talaga, unang-una mong gawin sa damit mo. Pero Mm. sa bike mo, wag mong iiwan na matuyo. Ulan yun. Yun yung pinaka super no. You really have to wipe it down or basahin mo ng Yeah. konti with clean water. Kasi kakalawangin talaga yan. As in, Yes, oo. Mahirap na. 'Di ba kasi ano, yeah, lalo na yung chain kasi diba? ano, eh, alam ko napagod ka na, na-hassle ka na sa ulan, ganyan. Pero at least make sure, siguro rest ka for a few minutes tapos make sure na ma-wipe mo yung bike mo na medyo hindi naman kailangan super tuyo, hindi naman parang bike wash level, pero ma-make sure mo na hindi magse-stay yung basa kasi nga kakalawangin yung mga especially mga parts mo na, prone to rust. Sobra. So, ang galawang ko niyan, ko yung biking nga naman. So, pagdating ko sa bahay, tawagin ko yung hardinero. Kuya, naulanan. Palinis na lang. Oh my God, no way. Joke lang. Joke lang. Hindi, minsan ako naglilinis talaga. Bakit? Yeah, so well, yeah, that's an Oh, aftercare for your clothes, for your bike, for your bags din, 'di ba? Siyempre i-wipe mo, kadiri naman siguro kung putik-putik yung bike mo ta's hindi mo rin lilinisin. Well, oh, another aftercare is yourself, 'di ba? Kung well, naulanan ka, just like 'pag naglalakad ka or naulanan ka lang sa labas, super good ah, shower talaga. good shower, tapos yeah, siguro take your vitamins, ganyan. Kasi, Oh, hindi mo alam, baka puwede kang sipunin, puwede kang ubuhin after, a few days and mahirap magkasakit, 'di ba? tama. Malala nga kasi. Yeah, ako, I'd shower first. Tapos, pagkatapos ko mag-shower, medyo okay na ako. Doon ko lilinisin yung bike ko. Like, doon ko check saan yung nabasa. So, ganun. Feel ko, unahin mo sarili mo. Ayusin mo muna sarili mo. Pag goods ka na, doon mo na yun Yeah, yung bike mo. Kasi kung medyo bugbog ka na nga, tapos ano mo yung bike mo, feel ko, alam mo yun, mas maiinis ka lang eh. Make yourself mm. feel better first and then clean your bike after. Yeah. Madami na tayong napag-usapan about the difficulty of riding a bike and meron din namang mga happy things about it. Oh yeah. Ikaw, why do you keep on cycling in the rain? Ah, nakakauwi ako kaagad. Alam mo naman, pag umuulan, matik traffic na eh. Legit. Yeah, oo, Yeah. grabe, no? So, weigh out the pros and cons. Hassle ng onting basang-basa ka. Pero basa lang yun eh. Tubig yun, yung oras pa rin, di ba? Isipin mo naman, Mm. ano yun, 2 oras ka nag-drive for what? For 10 kilometers? Eh, if binike mo yung 10 kilometers mo na yun, like what, 30 minutes lang yun. Yeah, tama. Mas mabilis. Soak is easy to ano, pero yung draining feeling of driving your car Being o stuck. Yeah, yeah. tas patayan pa yan, alam mo naman, pag traffic, saksakan yung ano, sobrang mainis ka. So, I'd rather be hassled for what, 30 minutes than 2 hours of hell, di ba? Yeah, So, yeah, yeah. Oo nga, no, yeah. di ba? That's true. Ako, I keep on cycling even if it's raining kasi wala, it's just fun eh. Masaya lang talaga, no? Masaya lang talaga magbike. So, well, aside from yeah, it saves time, it's a form of exercise, yeah, masaya lang talaga magbike. Justice, maraming salamat for joining me in this Or, episode and talking about cycling in the rain. And I hope meron tayong na-inspire ng mga siklista na hindi pa nakakapagbisikleta sa ulan.
Like what Justice said, always be prepared as much as possible, di ba? Ang ganda. Yeah, maraming salamat again, Justice. Sure, man. Thanks, Ren.